umaraw na. Gabi kasi sobrang lakas ng ulan. So pag-usapan naman natin ngayon guys, usapang big bike naman tayo. So ayan, may mga nagtatanong sa akin, tinatanong nila kung magastos ba ang pagkaroon ng big bike. So ayan ang tatalakayin natin ngayon guys, kaya tumutok lang kayo. 2,000 years later. So yun nga guys, no, usapang big bike. So ano nga ba yung mga dapat natin tandaan sa pagkakaroon ng big bike? So syempre alam naman natin na medyo magastos ang magka big bike. Tsaka syempre ang pinaka tinitignan ng lahat dyan is mahal ang big bike syempre. So unang una dapat syempre may pambili tayo syempre. Kasama yun eh. So pangalawa, dapat na i-consider na dapat yung big bike na bibili nyo is dapat abot nyo syempre. Tsaka dapat kayang-kaya nyo yung bigat nya. So sa mga beginners bike, meron naman yung mga kayang-kaya nyo naman. Siguro kung first time nyo magbi-big bike, mag-start muna kayo sa mga beginners bike. Yan, para hindi kayo masyado mabigla, parang ganun. Siyempre iba na yung takbo niyan eh kapag higher cc na ang pinag-uusapan. Tsaka panigurado niyan, maninibago yung katawan nyo. Siyempre medyo mabigat yun eh, tsaka medyo aggressive yung position niya. So yun. Then pangalawa, dapat maging handa kayo sa pagme-maintenance niyan. Yan, importante yan guys. Maintenance yan, kasama yan like change oil, palit ng brake pad. Yan, usually brake pad naman matagal mapudpud yan eh, maabot ng mga 2-3 buwan pag frequent yung paggamit nyo ng motor. Ang sa langis naman, syempre ang pinaka mababa nyong magagastos nyan ay siguro mga 1,300 yan. Kasi sa akin 2 langis eh. So ang langis na binibili ko is Shell. Yan, papakita ko na lang sa screen. Then oil filter yan. Tapos syempre hindi mawawala dyan yung mga pag-upgrade ng accessories. Yan, syempre pag bago yan, gusto natin malakas yung tunog syempre. So bibili tayo ng aftermarket pipe. Gastos na naman yun guys, aftermarket pipe. Then bibili tayo ng kung ano-ano mang burloloy sa motor natin syempre. Kung mapapansin nyo guys, medyo pag tinignan nyo sa Lazada o kaya sa Shopee, medyo mahal yung mga accessories nya. Umabot, pinaka minimum yan 1,000 to 500. Yan, mura na yon.
sobrang liit lang nung accessories na yun. So yan. Then after sa mga accessories guys, syempre upgrade, mag-upgrade kayo. Yan, ako kasi yung motor ko in-upgrade ko siya ng gulong eh. Ang stock na size niya kasi sa harap 110, 60, 17. Then sa likod 150, 60, 17. So nag-up ako. So nag-upgrade ako. Ginawa ko siyang 160. Then yung harap 120. So ayan, goods naman siya guys. Bali yung stock tire niya kasi medyo alanganin eh, kaya pinalitan ko siya. So ngayon umabot siya ng hanggang ngayon yun pa rin yung gulong ko. 3 years na yung nakakalipas guys, yun pa rin yung gulong ko. So malapit na rin siyang palitan. Medyo matagal din ang inaabot niya guys. Sulit na sulit. Yun nga lang sa pag-upgrade, medyo may kamahalan syempre. Then ang huli guys, syempre alam naman natin kapag big bike, syempre malakas sa gasolina yan. So hindi yan kagaya na ordinaryong motor. So isa sa kino-consider natin yung gas. Yan. Tapos conforme pa rin sa riding habit nyo guys. Kung walwal mode kayo, syempre mas malakas sa gas yun. And kung chill ride lang, saktuhan lang yun, siguro mas makakatipid sa normal niyang konsumo. Then syempre ako kasi ang konsumo ko sa Ninja 400, isang gamit ko balikan, so almost 200 minimum kung ipagas. Pero saktuhan lang siya. Yan. So syempre mas malaking difference yung pinapagas mo sa maliit na motor kaysa sa malaking motor guys. Yan ang pagkakaiba. Tsaka tatandaan nyo rin yung paggagamitan nyo. Syempre kung bibili kayo ng big bike tapos pamasok, yun lang yung sasakyan nyo pang araw-araw, syempre mas magastos yun kung ganong amount lagi na gasolina yung magagastos nyo araw-araw, diba? So hindi siya practical. Then kung weekend bike nyo lang talaga, ayos lang yun. Ayos naman kung meron kayong maliit na motor pamasok. So mas goods yun, syempre mas makakatipid kayo. So yun guys. Then ang pinakahuli, kung tatandaan nyo, yan, sa gusto magka big bike, syempre after a year, syempre yung mga parts niya naluluma, nawo-worn out. So kailangan palitan. Yan ang dapat yung paghandaan guys. Like yung sa akin, syempre araw-araw ko yung ginagamit, pinapamasok ko. Yan. Dati nagpalit na ako ng ng clutch plate tsaka clutch hub. Yan yung na sa kanya, na worn out. So medyo magkano rin yung nagastos ko nun guys, medyo mahal. Yan. So yun lang guys, mga dapat yung tandaan pag may big bike kayo. Kung gusto nyo magkaroon ng big bike, yan dapat yung pag-isipan yan. So nasa sa inyo yan guys. So ayun lang. Thank you sa panonood nyo. Kung umabot kayo sa hanggang dito sa video na to,
So yun, kung nagustuhan nyo yung tip ko sa inyo ngayong araw, like and subscribe. Then mag-upload ako ng iba pang video para sa inyo. So, magdi-DIY ulit tayo ng mga tricks para sa motor natin at sa sasakyan. So yun lang guys. Always ride safe.